Bunsod ng lumalaking bilang ng populasyon ng Maynila, buhat ng mga oportunidad gaya ng mas malaking pasahod na hatid nito sa mga Pilipino, isa pa rin ito sa mga problemang kinaharap ng bansa na sinusolusyonan magpasa hanggang ngayon. Isa sa mga mungkahing solusyon ni dating Manila 1st District Representative Manny Lopez ay ang deurbanization. Ito ang kanyang naging pahayag nitong Huwebes sa Makrabalitaan sa Maynila. Yung mga tao po sa probinsya who are looking for greener pasture. Okay? Simply because yung wage board natin, kapag mahigit ang Mindanao, 300 lang ang sisweldoin mo, 4 na lang, o naman pumunta ng Maynila, matutong ka. Isang araw mo rito, 680 na kata. O sinong naghihirap dyan sa probinsya na hindi pupunta ng Maynila? Ang deurbanization ay ang pag-alis ng mga katangiang urban mula sa isang lungsod o lugar, gayon din ang proseso ng paglipat ng mga tao palayo sa mga lungsod at patungo sa mas maliit na komunidad. Kaya ayon kay Lopez, kung ito ay may patutupad, lubos itong makatutulong sa mga empleyado na nagtatrabaho sa mga probinsya na hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa syudad para lamang sa mas magandang oportunidad. Bukod dito ay mungkahi rin niya na magkaroon ng pampublikong transportasyong pandagat sa Maynila para sa mas mabilis na transportasyon gaya na lamang sa probinsya ng Bataan. Ayon kay Lopez, ang dating 5 oras na biyahe papuntang Bataan ay magiging 45 minutes na lamang. Malaking panaginip kung kanyang maituturing, ngunit ito anya ay posible at kayang magawa. Kaugnay nito ay kanya ring tinalakay ang mga epektibong pamamahala sa gobyerno gaya ng pagiging maparaan sa pamamahala at paghahanap ng pondo at hindi ginagawang solusyon ang pag-utang. Dahil dito binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malinaw na pananaw at estratehiya para sa sustainable growth na nakaugat sa responsibilidad at pananagutan. Samantala, nais muling bumalik ni Lopez sa pagiging kinatawan ng Distrito 1 ng Maynila sa darating na eleksyon sa Mayo, kung saan kanyang ipinagtibay ang dedikasyon sa paglilingkod sa mga mamamayan ng Tondo at Maynila para sa patuloy na paglago at kaunlaran ng lungsod. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.